Alleluia, 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 Alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga pabalaghan sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Kahit ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon sa lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao ay namangha, sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga iskriba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus nasa reino. Nasa Huwebes tayo na ika-12 na linggo sa kanilang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Ang ating pong paksa ay ang matuwid na gawa. Right action. Sa salitang Hebreo, dahil ang mga unang pagbasa natin, iba pa, ang matuwid na gawa ay tula na tuna. Nasulat naman sa Koinoko na Grigo sapagkat ang ating Ebanghelyo at ang iba pang nakasulat sa Bagong Tipan, nakasulat sa Koinoko na Grigo sa original, ito ay Sustri Rasi. Nasali naman sa Latin, Actio Justa, ang matuwid na aksyon o gawa. Ano ba ang matuwid na aksyon o gawa? Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 7, verso 21, sinasabi ng ating Panginoon,
na ang matuwid na gawa ay yung gumagawa na ayon sa kalooban ng Diyos na Ama. Na ibig sabihin, ang ating gawain ay ayon sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, sa versikulo 24, Kapitulo 7 ngayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, na ang gumagawa ng mabuti at ayon sa kalooban ng Diyos ay isang matalino na tao na parang nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato na kahit bagyo, hangin o baha ay hindi matitinag at hindi mawasak sapagkat maganda ang pundasyon sa ibabaw ng bato. Ito yung tinatawag na ang paggawa ng matuwid. Ang hindi gumawa ng matuwid ay magkaroon ng parusa ng Diyos. Kaya po ating napakinggan sa ating unang pagbasa sa Pangaklat ng Mga Hari, Kapitulo 24, verso 8 hanggang 17. Itong si Joaquin, batang-bata pa, mapusok, ay gumagawa ng lahat ng mga gawain na hindi dapat gawin ng isang pinuno o ng isang hari. Dahil tinulad niya ang pagkakasala ng kanyang mga ama na naging hari din. At dahil dito, pinihag siya kasama ng buong pamilya niya. Yung kanyang mga nasasakupan ng mga prinsipe, mga tao, mga kawal niya, mga pinuno niya at iba pa. Dahil sa kasalanan na kanyang nagawa na hindi siya tumatalima sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang pagdalima sa kalooban ng Diyos ay ang pagkinig sa salita ng Diyos na noon ay tinuturo ng unang propita na si Moises at sinunod ng iba't iba pang mga propita at itinuro din ng ating Panginoong Hesus. Kaya sinasabi sa ating Salmos 38 ngayon na nag-antay ng ang bayan ng katuparan ng pangako ng Diyos sapagkat naghihirap na sila. Kaya dumulog ang salmista, dahil sa ngalan mo poon, iligtas kami ngayon. Ang hiningi na kaligtasan ay ang kaligtasan na sila ay magkaroon ng buhay na malaya dahil sila'y dinala doon sa Babylonia. Ang Babylonia, sa ngayon po, ito po yung bayan ng Iraq at mga karatig na bayan. Malaking empire, sakpunan ni Haring Nebuchadnezzar na kung saan silang lahat ay binihag dahil sa hindi pagtalima sa kalooban ng Diyos. Kaya ano po ang ating gawin? Una, makinig tayo sa salita ng Diyos. Saan po nagmumula ang salita ng Diyos sa ating panahon ngayon? Ang salita ng Diyos ay nababasa o laging binabasa dito sa panahon ng misa sa tinatawag nating mga salita ng Diyos na mula po yan sa Biblia. At kung kayo'y may Biblia, mabasa ninyo ang salita ng Diyos doon sa libro mismo na banal o Biblia. At yung salita ng Diyos, ito yung mga turo na dapat magbigay sa atin ng pangaral na kailangan tayong gumawa ng mabuti, na ang lahat ng ating mga napakinggan na mensahe na mula sa Diyos ay dapat nating isabuhay. Sapagkat kung tayo'y namumuhay lang ayon sa ating gusto, o kaya namumuhay lang dahil akala natin ito ay totoo, ito ay ginagawa ng iba, hindi po yan ang tama. Ang tama ay ang pinakabatayan, ang salita ng Diyos, kung anong nasusulat sa Biblia, kung anong tinuturo dito sa simbahan, kung anong tinuturo sa mga taong may kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Ito ang dapat nating isabuhay. At huwag nating iwalang bahala ang lahat ng mga pagtuturong ito sapagkat ito ay maghatid sa atin ng kaparusahan. Ang kaparusahan na nangyari kay Haring Joaquin ay isang turo sana upang huwag na tayong tumulad sa ibang tao na nagpabaya at hindi naging seryoso sa pagsabuhay sinuturo ng Panginoon
sa mga salita na nakasaad doon sa Biblia. Yun pong gustong mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, pumalakpak ng mas malakas pa upang tayo ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at hindi tayo padalos-dalos lang sa ating buhay. Kasi kung minsan, nakikinig kayo kung anong mga nakapost doon sa iba't ibang social media sa pamagitan ng inyong cellphone o kaya sa computer, mayroon kayong mga apps na nandoon, akala ninyo masaya kayo, akala ninyo totoo yon. Hindi po. Kailangan ang batayan ng ating ginagawa at desisyon sa paggawa ay ang Biblia, ang salita ng Diyos. Napakahalaga sa ating panahon ngayon na tayo ay gagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil marami na pong mga tao na nagpabaya na at kung ano-ano na lang ang ginagawa at ang akala nila ito ay totoo. Magulo na ang mundo. Kasama na ang parte ng Pilipinas na tinatawag nating West Philippine Sea. Gusto ba natin na lalo pang magulo ang buhay natin? Babalik tayo sa Diyos. Magbago tayo. Ibatay natin ang lahat ng ating aksyon sa Kanyang salita at tumatalima tayo sa kalooban ng Diyos. Yun ang makapagligtas sa atin. Hindi kung sino mang politiko, kung sino mang mga namumuno, kung sino mang mga tao dito sa mundo. Diyos lang! Diyos lang ang tunay na makapagligtas sa atin. Kaya makinig tayo sa Kanyang salita. Isabuhay natin ang salita ng Diyos. At ang ating buhay ay magkaroon ng kaganapan, buhay na ganap at ikasiyasya. Sapagkat sa salita ng Diyos, tayo ay may kaligtasan. Sapagkat hindi tayo pababayaan ng Diyos. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.